Likod. Likod, unsay na kuan finding sa doktor? Kani daw akong spine yung bukog. Medyo na gumanan na yung. Naguka. Oh, lumihis. Oh. Tapos marupok na raw yung buto. Nakita nila bone density. Marupok na. Hello mga ka-Arc Life. Ang ating pasyente ngayon ay na sobra taon na siya nag-ubo. Walang kupas ang ubo kasi ang nakita sa doktor may pilay siyang umuuka na sa likod. Ang kala ng doktor na fragile na yung buto niya sa bandang likod, pero ang totoo lang pilay yon. Kaya ang pilay kung diyan sa bandang liig, thoracic 1 at sa thoracic 2, yon ang connected sa lungs. Yun ang mangyari sa acupuncture point, turukan yan, tinatawag namin yan na parang triangle sa taas at saka bahay, ginawang bahay, yun ang turukan ng acupuncture. Sa dito naman sa dibdib, ang connected yan na ayusin natin yung pinakapilay niya, kinapakapa ko diyan sa bandang ribs 4, bandang connection sa gallbladder stone, at saka yung ito yung pinatunog natin ang bandang lungs yan sa thoracic 2 yon. Then yun ang sinasabi ng doktor na umuuka, yun na yun ang pilay. Kasi yung pasyente natin nakadaan siya ng aksidente at saka hard worker siya dati sa Panday, kaya ang nagkaroon siyang pilay, palaging kumukuba siya, yumuyuko dahil hindi niya malabanan yung pilay niya sa pag-aksidente. Ang pag-upo niya palaging nakaslouch. Yun ang siya naggawa ng sarili niyang pilay kasi yun umuuka na. Pag ang kuha natin yung shoulder blade lumalabas yun dahil sa pagyuko natin, yun naghiwalay na yun sa bandang likod na mga buto at sa mga muscle dyan. Nagsikip naman sa baba, kaya kuba siya tingnan. Yun ang nangyari sa kanya. So kung ating tingnan dito yung pasyente natin, yun yung ginagawa natin, connected yan sa bandang lungs at heart. Yun ginawa natin, yun yung ribs. So yun yun ang style natin dito sa paghilot. Ang karamihan talaga sa hilot sa ribs. Kaya kung ang sa chiropractic, kung mapilay yung likod, yun ang designated na mga pilay. Pero sa dibdib, kung mapilay ang likod, mapilay ang dibdib. Kaya kailangan natin ng pag-align, pag-balance sa katawan, sa structure niya. So para magandang pag-flow sa dugo at saka walang ubo, dahil pag may pilay ka, umuuka yung mga buto, madali mapasukan ng lamig. Kaya umuubo ka. Walang katapusang ubo hanggang na papunta na yun sa pagkasakit. Marami ng parasite diyan na mumuo kasi nagbara ang circulation sa meridian pathway. Kaya yun ang ginagawa natin dito, hinahagod natin ang yun, ito rhomboid muscle, kinapkapa natin papuntas baba ang gulugod, yun ating observe ko pa anong related yun sa bawat organ. Kaya ito kasi kuba siya, yun ginagawa natin ito para yung gitest natin yung kuha niya, paano siya magiging
matuwid ang kanyang katawan, yung ribs umaangat yon. Pinaangat natin yung ribs. Connected yan sa clavicle, yung kuhaan natin. Di ayos sa kanya. Kung kuba ka, yung mag-twist din yung shoulder blade at saka yung bull socket, mag-twist yun hanggang sa kamay. Magkuhan yun. Tingnan mo sunod. By sequence yung ating ginagawa. Kung may pilay sa kuhan yun, sa scapularis muscle yun, hinahatak na sa baba, sa ilalim ng ribs natin, sa ilalim doon, may muscle yun nagko. Kaya kung tumatanda ang isang tao, parang kuba numangat ng shoulder niya. Kaya ito ang paraan natin na ayusin, kasi bawat muscle dyan, may meridian pathway. Yung ginagawa natin yan sa bandang lungs, yun. Yun. Yung kanina pinisil natin yan. Yun, ito. Bandang lungs yun. Lung 1 yun. Kung tingnan ninyo sa chart sa acupuncture point. Yun, ito naman ang lung heart ray at lung 5. Yun. Sa acupuncture point. Kaya lahat ng ginagawa natin, isa sa mga pag-aaral ko ng acupuncture, hindi lang sa acupuncture TCM, traditional Chinese medicine, kundi sa balance method acupuncture. Kaya doon ko nalaman na ang hilot natin pinaka significant sa meridian pathway. Katulad yan. Ang connection yan sa paa, balakang, yun. Napapansin natin mga ka-arc light na nabagsak yung kuan niya, yung ribs. Tinatawag yung slam down. Kung mabagsak yung ribs, kuba ka na talaga. Matanda ka na tingnan. Anyway, yung pasyente natin malapit na magsasinta. Pero napabayaan niya yung pag-exercise, yung stretching para kasi wala siyang alam sa mga physical na fitness. Kaya ang nangyayari sa kanya, kumukuba siya. Kaya tinutulungan natin siya. Isang session lang nito, nakikita na wala ng ubo. Sa umpisa pa lang, palaging nag-ubo siya. Kasi dumadaloy na ang dugo, yung meridian pathway sa lungs, ginagamot na niya. Pinalaalis na ng ang lamig sa katawan. Kasi yung ginagawa natin dito, gi-align natin para mag-balance ang hot and cold. Kung sabaga sa TCM, acupuncture, yin and yang, gi-balance natin dito. Lahat ng mga meridian pathway, 80% na madaanan natin dito ay madaanan sa hilot. Kaya ang traditional hilot talaga, kung alam natin yung mga nuno natin, isang pulso lang, kahit isang kamay lang, ang pilay mo nandito sa dibdib mo, ang pilay mo nandito sa likod. 5 minutes, maayos nila yon, okay na. Hindi na magkasakit ang pasyente. Yung ginagawa natin, yung rhomboid, pinababa natin kasi ang nangyari sa kanya, bumababa ang ribs niya. Ang likod naman niya ay umaangat. Yun ang ginagawa natin. So, ngayon, mga ka-arc life, para matulungan pa siya ng gusto, kasi ang pilay ng ating pasyente, yung gulugod niya bumaba papunta sa puwitan. Kaya nangyari sa kanya, sa Cebuano sapyot, wala nang puwit siya. Kumukuba na siya pag sapyot ang isang tao. Ngayon, ginagawa din natin dito ang bandang yung oil, mga ka-arc life,
gamit talaga yun sa hilot kasi kung hindi natin gawa ng hilot oil, masakit, mahaplos yung mga buto. Ito ang ginagawa natin ngayon. Dito tayo sa bandang SI. Yun, gi-align natin yun. Kasi kung may pilay pala mga car clip, yun ang tamaan ng mga ugat na meridian pathway. Doon magkasakit ang isang tao. Ito naman siya si Sanjiao, si triple wormer. Papunta yan sa liig, papunta sa ulo. Yun, gi-align din natin yan. Kasi habang nag-twist yung bumababa ng dibdib niya, nag-twist din yung shoulder blade. Nag-twist din yung bulsakit. Kaya apektado ng lahat ng kuan niya. Kung yung structure ng katao, skeletal structure, nag-deform na o dislocated na sobra. Kaya malaking tulong yan sa mga pasyente na may maraming pilay. Kaya kung magkaroon kayo ng pilay, huwag kayo alinlangan na magpa-bone alignment. Kung maghanap kayo ng mga traditional healer, may sa Mindanao, may sa bandang Bicol. So hanapin ninyo yun. Sa Davao, yun. May isa din nagpakuan doon. Pero yung hilot natin, gibi sa chiropractic, kasi naturuan din ako niyan sa kaibigan ng mama ko, kasi nagplano siyang maggawa ng clinic sa aming bayan. Kaya direkta akong tinuruan sa buto ang stroke ng Chiro na style, at saka so yung traditional namin na heritage, kibali yung sa hilot, yung sa mother side ko. Sa father side naman is yung herbal. Kaya ako nagawa din herbal, nagawa din ako ng modern hilot. Kaya kasi ang nangyayari sa mga hilot natin dati, kapa-kapa lang. O hindi ka maka-explain kung papaano na paraan, ano tong muscle, ano tong meridian pathway na daanan, anong points. Thank you for watching, sa panonood ninyo mga Car Life.